Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Daily Word. Salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Nawa po magdala po ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. At kung di ka pa nakaka-subscribe, just click the bell button at para lagi po kayong updated po sa lahat mo ng mga gagawin po nating video every Monday and Friday. At tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos at itutuloy natin ang ating series sa The Book of Proverbs. So, ang ating teksto ay mula po sa Kawikaan 3, 33 hanggang 35. O sa Proverbs chapter 3, verse 33 to 35. So babasahin ko po sa ang Biblia sa Pinay version. Sabi doon, sinusumpa ni Lord ang tahanan ng masama, pero binibless niya ang tahanan ng mabubuti. Iniinsulto niya ang mga mapang-insulto sa ibang tao, pero mabait siya sa mga humble. Ang marunong ay irerespeto ng mga tao, pero mapapaya ang mga mga walang alam or bobo sa Tagalog. No, yung fools. So, sabi sa NIV, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the house of the righteous. He mock proud mockers, but He show favor to the humble and oppressed. The wise inherit honor, but lead fools get only shame. So ang title ng pag-uusapan po natin ngayon, ang pinagpalang buhay. No, ang pinagpalang buhay. So, may kita po natin ano yung pinakita po dito ng Bible po kung ano yung pinagkaiba po ng matalino at yung fool. O sabi na nga natin mga mangmang. So, may kita po natin yung pinagkaiba ng pinagpalang buhay at yung mga taong hindi pinagpalang buhay. May mga tao talagang pinagpala sila no dahil meron silang relationship kay Lord. So, tignan natin, may 4 na lesson po tayong pwedeng makita po dito. And mabilis lang po. Number 1 is the Lord curse versus the Lord's blessing. Ulitin ko po, the Lord's curse versus the Lord's blessing. No, may kita po natin doon, di ba? Sabi nga doon, sinusumpa ni Lord ang tahanan ng masama. Pero binibless niya ang tahanan ng mabubuti. May kita po natin na ako lagi ko po itong sinasabi kapag nag-house blessing ako. Lagi ko po itong sinishare yung Proverbs na ito. Proverbs chapter 3, verse 33. Na may kita natin yung magaan, yung tahanan ng mga taong may faith kay Lord. Yung talagang ah, believer sila. May kita natin yung buhay nila is contented life, joyful life. Sabi nga sa ibang translation, He declares joyful and favor with blessing. Sabihin, iba't ibang uri ng iba't ibang aspeto ng pagpapala ang nararanasan po ng mga taong meron pong relationship kay Lord. Ito po yung nakita po natin dito. Yung alam mo yung mga nananampalataya kay Kristo, nakikita natin na hindi tayo masyadong nag-aangad ng matindi, no? Pero kontento tayo kung anong bagay na meron tayo, di ba? Meron tayong tinatawag na blessing of contentment. Pero syempre, yung contentment, no, di lang natin 'yan lilimitahan. Kung talagang papapalain tayo ng todo ng Panginoon, di ba? Di ba? Tatanggapin po natin. So, makikita natin yung ano yung wicked. Wicked is curse. Makikita natin dito yung wicked ay sinumpa. So, alam naman natin na ang bunga ng kasamaan ay magbubunga din ng kasamaan. Di ba? Wala namang, sabi nga kung ano yung tinanim mo, ayun din yung aanihin mo. So, makikita natin yung wicked. Wala talagang patutunguhan ang taong gumagawa talaga ng masama. Saka nakakita ng bunga ng taong gumagawa ng masama. Di ba? Wala naman. Diba? Pero yung mga taong talagang sumusunod sa will ni Lord, yun talaga yung pinagpapala niya. So pangalawa, nakikita po natin yung the righteous or the blessing or blessing. Sabi niya, the Lord's blessing. Yung totoong nananampalataya po sa Diyos ay makakatanggap ng blessing. Alam natin na walang perfect na tao pero gusto talaga ni Lord na kilalanin natin siya. At hindi rin ibig sabihin na hindi na sila makakadanas sa mga difficulties at mga problema. Pero yung biyaya at pabor ng Diyos ay magbibigay sa kanila po ng pagpapala at kalakasan. Diba po? Sabi doon, pero binibless niya ang tahanan ng mabubuti. Kaya magugulat ka talaga yung mahirap, marami mga testimony po patungkol sa
mga believers na talagang bini-bless sila ni Lord sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Kahit simple lang yung pamumuhay nila, pero makikita po natin na talagang makikita mo talaga sa buhay nila na sila ay pinagpala ng Diyos. So, ayun yung number one, the Lord's curse versus the Lord's blessing. Pangalawa, God's favor on the humble versus the proud. Kaya nga, di ba, lagi po sinasabi ng Bible, tawag doon yung mga taong mapagkumbab, mapagkumbaba ay itataas ni Lord. Pero yung mga taong nagmamataas, ibababa ni Lord. So, makikita natin yung contrast between the pride and humility. So, pwedeng nakita ng Panginoon na ayaw talaga niya ah, na sumunod sa gusto ni Lord. So, pero yung pride, nakikita talaga rito na ayaw talaga nilang sumunod sa Panginoon, sa ating Diyos. Diba? Ayaw nilang sumunod sa ways ni Lord, sa wisdom ni Lord, kaya nire-reject nila yon, kaya tinatawag po na pride. Kaya nga God's favor to the humble. Talagang pinagpapala ng Panginoon ng taong mapagkumbaba, no, ng buong puso. Pero yung humble, depende lang siya talaga sa Panginoon, kahit ano kung gawin niya. So yung humility open doors to God's favor, while pride shut it. Diba? Tagdoon, sinasarado niya yung mga pinto ng mga taong ma-pride. Pero yung humble ay talagang bumubukas si Lord ng mga favor sa mga taong humble at nananampalataya po sa Kanya. So God's favor on the humble. Talagang makikita natin talaga kapag pag talagang susi ng blessing, no, kahit ngayong taon, no, ay talagang humility. So talagang mapapakumbaba ka lang at dedepende ka lang talaga kay Lord. So pangatlo, the wise and the foolish, no? Ano yung pinagkaiba ng the wise and the foolish? Yung wise po, lalo silang nagiging wise kasi gusto talaga nila sumunod sa will ni Lord. Pero yung foolish, who rely on their own understanding at dinidisregard nila si God. 'Di ba? Nagdedepende lang sila sa sarili nilang kakayanan, no? Sarili nilang ability, sa sarili nilang galing, sarili nilang talino, pero ayaw nila sa daan ng Diyos, ayaw nila sa will ni Lord, ayaw nila sa kagustuhan ng Diyos sa buhay nila. They disregard God in all aspect of life. 'Di ba? Yung ending noon, no, yung mga taong foolish, yung ending noon ay kahihiyan dahil inayawan nila yung totoong wisdom na galing sa Diyos. Diba? Yung ending pala noon, yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos ay kahiyan. Diba? Mahirap kapag pag bumagsak tayo, no, at makita natin. Kaya dapat, no, talagang humingi tayo ng wisdom. Ask God's wisdom. Ask God's favor. Ask God's guidance. No, dati, nung bagong Kristiyano pa lang tayo, o dati umaalis tayo, nagpipray pa tayo, diba, ingatan tayo ni Lord. Pero ngayon, parang, no, nung medyo matagal na tayo, hindi na tayo nagpipray ng guidance. No, talagang dumedepende na lang tayo minsan sa sarili nating galing at sarili nating kakayanan. Kaya importante pa rin na lagi po tayong manalangin po ng protection at guidance at syempre wisdom na nanggaling kay Lord. So yung pinag-uusapan po natin, alam niyo po, yung wisdom po ay makukuha po. Nakakatalino ang Biblia, no? Nakakakuha ka ng tamang direction, ng tamang buhay, then maaayos yung buhay. 'Di ba? Ang sasalita po ng Panginoon. So pangapat is the living a life of alignment. 'Di ba? Nabubuhay ka ba sa alignment ka sa will ni Lord o nabubuhay ka na lang sa sarili mong lakas at galing? So examine natin yung puso natin, no, even our personal life, no? Saan ka ba talaga naka-align? Sa Diyos o sa mundo na ginagalawan natin? O sa sarili nating galing o mga diskarte? Kaya dapat, sabi nga, uh, the Lord curse on the house of the wicked, but He blesses the house of the righteous. But sabi doon, iniinsulto ng Panginoon, iniinsulto niya ang mga mapang-insultong sa ibang tao, pero mabait siya sa mga humble. Ang marunong ay irerespeto ng mga tao, pero ang mapapahiya ang mga foolish, o mga mangmang, o mga sinasabi sa Pinoy version, mga bobo, di ba? Kaya alam niyo po, nakakabobo talaga yung kasalanan. Nakakabobo din yung mga taong wala ka talagang wisdom na galing kay Lord. Kaya importante talaga yung talino natin, yung galing natin, galing po talaga sa Kanya. So, pagpalain po tayo sa salita ating narinig. No? Nawa po magbigay po sa atin to ng paalala at pagpapala po sa ating buhay at tamang direction sa ating buhay. So,
takeaways lang natin, be humble. Pangalawa, depend on God. Pangatlo, live a life of wisdom comes from God. So tayo po ay mananalangin, Panginoon, patawarin mo po kami na minsan po sa aming buhay, kami ay dumepende sa aming kakayanan, sa aming lakas, sa sarili namin talino. Pero simula po ngayon, tulungan mo po kami na maging humble, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Tulungan mo po kami ang bawat tagapakinig na lagi po naming maalala na ang wisdom po ay nanggagaling sa iyo. Dumepende kami sa makapangyarihan mong salita, Panginoon. At nawa po, Panginoon, magbigay po sa amin ito, Panginoon, ah, ng transformation sa buhay namin. Lord, salamat po sa maiksi pero makapangyarihang salita mo, Panginoon, na siya po, Lord, gumagabay, Panginoon, at nagbibigay ng direksyon sa buhay namin. Lord, pagpalain mong bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, na sumusubaybay sa programang ito, na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon, yung may mga sakit, pagalingin mo, yung kailangan ng comfort, Lord, i-comfort mo. Yung mga kailangan, Panginoon, ng wisdom, ibibigay mo, Panginoon, yung pinakamainam at pinaka-the best, Panginoon, para sa buhay nila. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa sumusuporta po sa Buhay Misyonaryo official channel. At marami pong salamat ulit at lagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. God bless everyone.